Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung inyo pong pinakinggan ng mabuti ang mga pagbasa, isang bagay po yung matingkad sa tatlong pagbasang ito. At ano po yun? Maraming ginagawang maganda ang Diyos sa Kanyang minamahal na sambayanan. At ito po yung imahe na ipinipinta ng mga pagbasa, partikular ang una at ang Ebanghelyo. Ang larawan ng isang tagapagtanim at tagapag-alaga ng ubasan. Iilan lamang sa mga pagkakataon sa ating mabuting balita o sa scriptures ng unang pagbasa at ang Ebanghelyo tila magkapareho. Ang tawag po dito sa scriptures, parallel. Na kung saan sa unang pagbasa, yun po yung inilarawan ni Propeta Isaías. Si Yahweh, magtatanim, mag-aalaga, gagawin ang lahat ng maganda upang ang ubasan ay mamunga. Ganon din sa Ebanghelyo, napakinggan natin. Inilarawan ang isang may-ari ng ubasan, kumuha ng mga kasama upang tagapangalaga, at umaasang sa pagdating ng anihan, maraming ani ang makukuha. Malinaw na tunay na ang mabuting balita o ang New Testament ang siyang katuparan ng mga ipinangako sa lumang tipan. Kaya kung ating pong titignan ang tatlong pagbasang ito, isang bagay lamang po yung matingkad na ibinibigay sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sapagkat marami siyang magandang bagay na ginagawa sa Kanyang sambayanan. Maraming pagpapalang ibinibigay ang Diyos sa Kanyang hinirang na bayan. Kaya nga po, ito po yung isang bagay na dapat nating maunawaan. Tayo bilang Kanyang ubasan, inaasahang mamunga. At ang ating pamumunga ay nakasalalay hindi sa ating sariling galing, kundi ang ating pamumunga ay nakasalalay sa kabutihan ng Diyos. Malimit po, ito po yung ating mentalidad. Kaya ako pinagpapala kasi mabait ako. Kaya ako maraming biyaya kasi nagsisimba ako. Hindi. Nakakaramdam o nakakatanggap tayo ng mabuti, hindi sa ating angking kagalingan o kabutihan, kundi nakatatanggap tayo ng kabutihan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Period. Ibinibigay sa atin lahat ng Diyos upang tayo ay magkaroon hindi lamang ng magandang bunga, kundi ginagawa ng Diyos ang lahat upang sa ganon magkaroon tayo ng maraming bunga. Kaya nga hindi ba, ganon na lamang po yung disappointment ng may-ari ng ubasan. Hindi lamang sa Ebanghelyo, kundi ganon din sa unang pagbasa. Ano ang kanyang sabi? Pagdating ng araw, ang napitas niya ay ubas na ligaw. Ibig sabihin, kakaunti na nga ang bunga, mapakla pa. You can just imagine the disappointment that the owner of the vineyard in the scriptures must have felt, sapagkat marahil tinatanong sa sarili, anong nangyari? Ginawa ko naman ang lahat. Ano ang nangyari? Sigurado nakaka-relate po dito yung mga magulang. Matapos po kayo magsakripisyo, binigay ang lahat, ang anak, hindi pa rin gagraduate. Malamang matatanong tayo, anong nangyari? Ginawa ko naman ang lahat. Ako po bilang isang guro, minsan po na-frustrate ako sa mga estudyante ko. Masipag naman akong gumawa ng lesson plan. Hindi ko naman sila short-change sa pagtuturo. Pero minsan, may quiz, hindi pa rin papasa. Gayong announce na yung quiz. Kaya lagi kong iniisip, anong nangyari? What did I miss? What did I not do? Kaya nga po ngayong gabing ito po yung isang bagay na dapat po nating maunawaan. Marahil ang Diyos nadidisappoint din kung ano ang ginagawa natin sa bawat pagpapala na natatanggap natin. Na parang sasabihin sa atin ni Jesus, anong nangyari? Ang dami kong pagpapalang binigay dito. Anong nangyari? Kaya nga po ngayong gabi,
Isang tanong po yung dapat natin sagutin. Anong nangyari sa bawat pagpapala at biyaya na natatanggap natin? Alam nyo, tabi-tabi po, patawarin ninyo ako. May Facebook po ako. Pero dalawa lamang po yung pwede nyo makita sa Facebook ko. Una, yung mga parish announcements. Pangalawa, isang quote na aking nabasa, isang libro na aking natapos, o minsan yung homily na aking ibinigay. Pero alam nyo, aminin ko po sa inyo, minsan nalulungkot ako. Kapag po nakakakita po ako ng post ng mga friends ko sa Facebook, ano po yung kanilang post? Halimbawa, umiinom ng kape sa Starbucks. Ang caption, feeling blessed. Nakabili ng isang bagong iPhone 15, feeling blessed. Hala, yung blessing hanggang feelings lang. Kaya nga po ngayong gabi, how do we respond every time God blesses us with His goodness? Una, ang dapat natin maging tugon sa bawat blessing na natatanggap natin, ito man ay material o bagay, tao o pangyayari, ang unang dapat natin maging tugon, pagtanaw ng utang na loob. The blessings we have received in our lives must stir in us a sense of gratitude. Ang utang na babayaran, although minsan yung utang kinakalimutan. Pero ang utang na loob, ano pong ginagawa sa utang na loob? Tinatanaw. Kaya nga hindi ba minsan, no? Pag po nakalimot tayo, ano po yung tawag sa atin? Hindi naman makakalimutin o may amnesia. Ang tawag sa atin kapag tayo'y nakalimot, wala kang utang na loob. Ang sabi po ni Meister Eckhart, isang sikat na Dominican spiritual master, ang sabi niya, to think is to thank. Pansinin ninyo, isang letra lang yung pinagkaiba. To think is to thank. Ibig sabihin, ang isang bagay na tinatandaan, hindi lamang nakakalimutan, kundi ang isang bagay na tinatandaan, tinatanaw. At ang isang bagay na tinatanaw, pinasasalamatan. Ito ang siyang dapat na maging unang bunga ng biyaya sa buhay natin. Blessings that we have received must stir in us a sense of gratitude. Magpasalamat. Tumanaw ng utang na loob. Pangalawa, after we have given thanks to God because of the blessings that He has bestowed upon us, second, blessings must stir in us a sense of worship. Anong ibig ko pong sabihin? Aayon po kayo sa akin, mga minamahal kong mga kapatid, na ang pagsisimba, hindi lamang dahil may hihilingin. Kasi, kung kaya ka nagsimba sapagkat meron kang request, kulang yung misa. Ang ibig sabihin po ng misa ay sa Griego, Eucharistes. Sa Tagalog, Eucharistia. At ang ibig sabihin ng Eucharistes, to give thanks. Ibig sabihin, sa bawat pagdiriwang ng misa, not so much about what we asked of God, but every time we come to Mass, every time we celebrate the Eucharist, we wanted to give Him thanks. Kasi kung ang dasal lang natin sa bawat pagsisimba ay marami tayong request, kulang yung misa. Hindi sapat yung Eucharistia. The blessings we have received, my dear friends, must not only stir in us a sense of gratefulness, but the blessings that God has bestowed upon us must stir in our hearts a sense of worship. Tabi-tabi po ha, tabi-tabi po. Alam nyo, kung titignan po natin simula kayo ng umaga, bilang inyong pari, natutuwa ako, lagi pong puno ang simbahan sa pagsisimba. Kaninang alas 7, ang dami pong tao, parang alas 6. Gayon din yung alas 9, ngayon alas 6. Mamaya kahit po 7:30, madami nagsisimba. Pero alam niyo, kung susumahin po natin ang populasyon sa buong Peñafrancia, meron tayong 17 barangay. Hindi naman ganun kadami talaga yung nagsisimba.
kumpara sa populasyon na mayroon tayo. Nung Biyernes, nagmisa po ako, hindi ko sabihin kung saan. Dahil first Friday, naanyayahan po ako magmisa. Sabi ko doon sa may-ari, nakakatuwa naman po, no? Talagang kahit po oras ng trabaho, kasi alas 4, literal na binabayaran yung mga empleyado para magsimba. Nagulat ako sa sagot ng boss. Sabi niya, oo nga, Father, kasi po may namatay sa mga empleyado. Huh? Nagpamisa ng first Friday dahil may namatay. So ang ending nung misa, ako na po yung tagabati, ako pa yung tagasagot. Sumainyo ang Panginoon. Sabi ko, hala, walang sumasagot. At sumaakin din. Natatawa kayo, pero alam nyo, nakakalungkot po yun. Nalungkot po talaga ako. Ibig sabihin, marami palang mga Katolikong kagaya natin na hindi nga po alam ang sagot doon sa misa. Nung nga po mag-homily na, pagkatapos ng gospel, nakatayo pa rin sila. Sabi ko, sa homily po, pwede pong umupo. Pero kung gusto nyo pong tumayo, sige po, tumayo na lamang po kayo. Ang lungkot, di ba? At ang mas malungkot pa po dito, tabi-tabi po ha, huwag nyo po akong aawayin. Mas masarap sigurong magsimba kapag magpapasalamat ka lang. Maaring walang laman ang bulsa, pero wala kang karamdaman. Maaring walang laman ang bangko, ang passbook, pero kumpleto yung pamilya. Mas mahirap po kasing makakaalala kang magsimba. Kasi bakit? Lord, may cancer eh. Huh? Lord, kasi po, nasunugan ho kami eh. The blessings that God has given us must stir in ourselves a sense of worship. Kaya sana po, mga minamahal ko, mga taga Peña Francia, magsisimba, hindi lamang dahil may bit-bit na pangangailangan. Kayo ay magtutungo sa simbahan kapag linggo, sapagkat gusto kong magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, the blessings that we have received must not only stir in us a sense of gratitude, should not only stir in our hearts our sense of worship, but also the blessings we have received must challenge us to become a better individual. Pansinin niyo po yung nasa Ebanghelyo, napagkatiwalaan, binigyan ng kalayaan, karapatan, magtrabaho sa ubasan, pero mas naging masamang tao. Minsan po kasi, kaya hindi tayo nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob. Minsan kasi, kaya hindi tayo nagsisimba dahil ang katwiran natin, I deserve all the good things I ask from the Lord. Deserve ko naman to, and I am entitled to all the good things that the world has to offer. Kaya nga po ngayong gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, kung mayroon mang inaasahan ng Diyos sa atin, sana mas maging banal tayo. Mas maging mabuti tayo. After we have received blessings from God, we must allow ourselves to become version 2.0. The better version of who we are compared before. The better version of ourselves compared yesterday. At kung ating babalikan yung ating unang premise, meron tayong natanggap na biyaya, hindi dahil tayo ang pinakamabait. Meron tayong natanggap na biyaya, hindi dahil tayo ang pinakabanal. Mayroon tayong natatanggap na biyaya sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, siguro po, hindi po kalabisan. Kung sasabihin ko po sa inyong sa misang ito, wala muna tayong hihilingin sa Diyos. At sigurado ako, hindi matatapos ang gabing ito nang hindi natin matatapos yung ating listahan sapagkat marami tayong dahilan upang ang Diyos ay pasalamatan. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, muli po tayong hinahamon ng ating pagdiriwang.
what happens to us after we have received the blessings from God. Anong nangyari? Kagaya ba tayo nung nakikita ko sa Facebook, kapag may biyaya, feeling blessed. Baka yung biyaya, hanggang feelings lang. Sana yung bawat biyaya na tatanggap natin, turuan tayong tumanaw ng utang na loob upang hindi makalimutan at lagi matandaan na ang Diyos ay mabuti. Sana ang bawat biyaya na tatanggap natin, magdala sa atin upang magsimba para makapagpasalamat. At sana, hari nawa, ang bawat biyayang ating natatanggap, mas gawin tayong banal, mas gawin tayong mabuting tao. Sapagkat kung ating titignan, kung biyaya din lang ang pag-uusapan, wala tayong karapatan. Natatanggap natin ang maraming magagandang bagay sa mundo sapagkat ang Diyos ay mabuti.